Ay guys, katatapos ko lang magpakain ng ibang mga alaga natin and maglabas ng mga kambing. So ito, yung hagdan at itong kapirasong kahoy, ilalagay ko sa loob guys para pansamantalang sabitan ng inumin nila. Kasi ngayon po ay magpapainom na tayo sa kanila. Pero hindi pa natin sila pinapakain kasi nga magpupurga ako, pupurgahin ko sila. So naisip ko guys, ihalo na lang yung pampurga sa inumin. Total uhaw na uhaw naman yung mga yan eh. Kagabi pa hindi umiinom yan, saka kayo na umaga nga ay wala tayong binibigay sa kanila. So ito, ilalatag ko lang muna sa loob para sabitan natin ng waterer, and then lalagyan natin ng pampurga. Pero check muna natin, baka meron na namang itlog. Ayan kasi ngayon po yung alauna. Diba? Diba? Nakapag-harvest na tayo kanina umaga and meron na naman. Give me that egg. Yan, ilan? Kaya dalawa lang siguro to. Dalawa. Ang maganda sa kanila guys, hindi nila tinutukaw. Hindi katulad ng Rhode Island. May Rhode Island kasi ako na permis na kinakain yung itlog ng mga kasama niya. Kaya hindi ako nakakakuha. Do you have an egg? Meron kayo dyan? Meron ba kayo dyan? Ayos. Ayos. Lalabas. Yan muna kayo at sasanayin ko muna kayo sa klima dito sa aming lugar. Ayan guys, kasi katulad niya makulimlim na naman at mahangin. Yan, medyo mahangin at makulimlim na naman ang panahon. So i-acclimatize muna natin sila, hindi natin muna sila palalabasin sa range area nila. Dito lang muna sila hanggang masanay sila sa klima dito sa ating lugar. Ayan pero ito guys mantakin mo. Talagang nangingitlog na talaga sila. Ito nga i-kondisyon natin, purga. Yan, purga muna ang ating gagawin. And then bukas pagka mainit, maaraw, ay magpapaligo tayo ng washout. Washout para sa kuto. Yan, para sa kuto nila. Kasama po yan. Para po tayo magsasabong ng tinali. Yan po. Ganun po ang style ko. Hindi ko po alam sa iba. Halika rito. Umuupo. Balik doon. Balik doon. Makamabasag po itlog mo Ganito. Ka. Yan. Ayan guys, so gawin na natin yung kanilang painuman para mapurga na natin itong mga to. Ayan. Maluwang pa rin diba? Maluwang pa rin yung area nila guys So dito ay okay lang talaga sila magstay kasi maluwang pa naman yung kanilang galawan. Ayan, pero lalabas yan. I-range nga natin yung kung gagawin natin yung style ng pag-aalaga. Naka-range. Ayan. So ito, ayusin na natin. Ayan guys, so ito yung gagamitin natin pamurga. Bastonero Plus. Yan, Bastonero Plus. Kaya lang Wormal sana hinahanap ko. May Wormal powder Kaya lang wala dito sa suki nating poultry supply. So ito, gagawin natin, nag-try lang muna akong bumili ng 4. Ito mga bagong bili to guys. Pati yung feeders natin. Abangan nyo guys kasi after ng video na to, sa ending natin ay kukwentahin po natin lahat po ng magiging capital natin sa project na ito. So ito po kasi ay ihiwalay natin yung lahat po ng gastusin dito sa Decal Brown project. Ihiwalay po natin sa pangkaramihan para makita natin kung talagang profitable po yung pag-aalaga ng Decal Brown para sa egg production. Yan. So ito guys, magpurga muna tayo. Maglalagay tayo ng isang sachet sa isang ganito, sa isang painuman. Isang sachet. And then sasabit natin doon. So ito ay gagamit tayo ng 4 na sachet para sa 4 na painuman na to. Ito guys, pagka napansin natin na kulang pa, kung halimbawang magkukulang po ito, ay magdadagdag tayo ng painuman. Gusto ko sana yung mas malaking painuman, kaya lang wala silang ganitong klase. Ito kasi magandang klase ito. Pag sinabit mo guys, hindi basta-basta natatapon, nabubuksan. And madali siya linisin kasi hindi siya patusok. Papasok natin yung ating kamay pagka nililinisan. Kaya ganitong klaseng painuman ang gusto ko. Kaya lang wala silang malaki. Ito na yung pinakamalaki. So try lang muna natin. Pag kulang ay magdadagdag na lang tayo. Siguro mga 2 pa.
ikakalat na lang natin doon sa kanilang chicken coop. Yan. May mic ba ako? Yun. Alam ko wala akong mic. Ayun, parang ano rin, oh. Parang vitamins din, guys, oh. Pero pamurga yan. Yan, pamurga. Yan, hindi mamaya papakita ko yung feeder na gagamitin natin. And sasabihin ko kung bakit ganong klaseng feeder ang ating gagamitin. Yan. Iinom yan sigurado kasi uhaw na uhaw yan. Inuhaw ko talaga sila para uminom sila ng uminom nitong ating pamurga. Ayan. Kami natira pa tayong dalawa. Ayan. Tingnan natin. Hindi ko kasi sigurado, guys, kung kakain sila ng wet feeding, gawa nung sanay sila sa dry feeding, eh. Pero ngayon tatry natin and sasanayin na rin natin at the same time na mag wet feeding sila. Kasi nga ang gagawin nating programa dito sa ating gagawing project ay 50-50 ratio ng Madre de Agua fresh, hindi na natin i-ferment. Fresh chopped Madre de Agua mixed sa layer feeds, 50-50 ratio. Yan, tignan natin kung magiging maganda pa rin ang resulta. And at the side ay magbibigay tayo ng mga supplemental vitamins, vitamins B12, multivitamins. Yan naman po ay sa tubig nila ilalagay. Yan, so talagang pagigihin ko itong decal brown, guys. Talagang sikapin natin na maging maganda kanilang production. Pero hindi kailangan ay titignan din natin yung expenses natin sa pagkain kung paano tayo makakatipid. Ito nga sa akin ang gagawin ko ay 50-50 ratio ng ating tanim na Madre de Agua. Dahil marami naman tayo niyan, libre lang natin makukuha yan. Yan, so makikita nyo, guys, so subaybay lang kayo sa aking channel. Makikita nyo, dito tayo medyo magpo-focus ngayon ng ating mga content. Kasi gusto kong ipakita sa inyo at syempre gusto ko rin malaman kung magiging profitable ba yung ating gagawing 50-50 ratio sa decal brown egg production. And yun nga, lahat po ng gastusin sa kanila ay ililista natin sa kanila lang, nakaseparate sila sa ibang mga alaga para hindi tayo mahirap magkwenta, para talagang makita natin kung kumikita talaga sila. And pag nakita kong maganda ang kitaan, ay magpo-full blast tayo sa egg production, guys. Ayan. Ito. Ayan, magpapainom na tayo. Ayan, ito nga yung eggs natin, oh. Siya nga pala, kanina ay kumain ako ng goto doon sa aking suking lugawan. Inalok ko ng itlog. At sabi niya, supplyan ko daw siya. Ayan, so imbis na pupunta pa siya ng palengke, tayo na magsusupply ng brown egg sa kanya. Ayan, by sizes. So alamin ko pa yung by sizes, yung small, medium, large. Alamin ko pa kung paano timbangin yan. Meron naman tayong timbangan sa bahay, yung grams. Madali lang yan. And then isa pa, yung kapitbahay ko nagtitinda rin ng agahan, ng pansit, mga tapsilog. Ano ba yung isa pa? Parang mami. Mami ng mga Ilonggo. Ano ba yun? Batchoy. Yan, meron siyang batchoy. Yung batchoy niya, gumagamit na siya ng itlog. And then yung mga agahan niya, ng mga fried eggs. At susupplyan din natin, guys. So inalok ko rin siya. At willing din siyang kumuha ng mga itlog na gagamitin niya sa kanyang negosyo. So yun po, ang ating tatargetin dito, guys, ay doon tayo, diretso tayo sa consumer. Yan, diretso tayo sa consumer para yung ating mapagbebentahan ay mas mataas kesa magbabagsak tayo sa mga nagtitinda rin ng itlog. Siyempre, ang kuha nila is wholesale. So maliit lang ang ating kikitain doon. So diretso tayo sa consumer. Yan. Okay, so pupunta na tayo doon at isasabit-sabit natin to. Yan, guys. Para mas maganda yata sa lapag na lang, try natin. Maganda kasi nakasabit para hindi natudumi yan. Yan. Try natin sabit. Uhaw na uhaw, oh. Teka. Baba na lang natin, guys, kasi baba ko na lang kasi uhaw na uhaw. Tatapon lang nila. Baba ko na lang muna. Yan. Dito, inom.
Makunin natin iba. Yan. Binaba ko na lang muna guys kasi uhaw na uhaw sila. Kaya ganyan. Pero pagka babad ng tubig, pwede nating isabit. Kasi sa ngayon nag-aagawan sila. Natatapon lang nila. Oh, ito pa. Yan o. Oh, ayan. Iinom kayo para mapurga kayo. Pa. Ayan. Ayan guys. Ayan. Mas ginanya muna natin guys para hindi matapon kasi nag-aagawan gawa nung uhaw na uhaw nga. Yan so yung tubig na yan pag naubos yan ay maganda-ganda pagkakapurga natin sa kanila. Ayan. So hindi muna natin sila pakakainin, ay ganyan lang muna ibibigay natin para umepekto yung pamurga. Ayan. And then sana bukas ay umaraw na maganda-ganda para mapaliguan ko ng washout. Pero pagka makulimlim, hindi natin tutuloy. Kailangan mainit para hindi magkaroon ng problema, hindi magkasakit. Yan o. Ayos. Ayan. So ito guys, since na pinurga natin sila, ay hindi muna natin pwedeng kainin yung mga itlog nila. Yan, tingnan ko dun sa sachet kung ilang araw ang withdrawal period sa laying hens ng pamurga. Pero ang sigurado dyan guys ay hindi pwedeng i-consume or hindi pwedeng kainin muna yung kanilang mga itlog kasi napurga sila. And alamin natin yan dun sa sachet kung ilang araw ang withdrawal. Yan. Pero okay lang yan kasi ito naman ay paghahanda po para sa mas maramihang production po ng itlog. Kailangan ma-condition muna natin sila para po makapag-produce sila ng mas marami itlog. So yan. Titignan ko kung kailangan pa natin mag-bacterial flushing. Yung bacterial flushing po sa akin kasi ay ina-antibiotic ko ng 3 days after po mapurga. Ayan. So isa po yun sa aking sistema. Sa akin lang naman po yun. Hindi ko po alam sa iba kung parehas po. Pero yun po ang ginagawa ko. Yan sa aking mga alaga. Para po may condition sila. Ayan. Tignan natin guys. Ito naman ay documented. So makita nyo po kung mag-work. So kung nag-work, kung gusto nyo gayahin ay pwede po. Yan. Sige, ubusin nyo yan. Ubusin nyo yan ha. Tubig muna kayo ngayon, tubig. Purga. Ngayon pagka may naubos dyan guys, lalagyan uli natin. Para talagang makonsume nila yung Kasi 6 sachet po, 6 na sachet yung binili ko. Kasi 60 pieces po, 62 pieces po ito eh. Ang ginawa ko kasing ratio sa is 10:1 sachet. Ayan. Yung isa ubos no. Yan, dadagdagan natin yan, papalitan natin yung mamaya. Or papalitan uli natin ng para pare-pareha sila. Isang timplahan and then pantay-pantay po ang lagay yung gagawin natin sa mga lalagyan. Yan. Para lahat po may laman uli. Siguro hanggang magdamag para uminom pa sila ng uminom. Pero ayan, dami na nila nainom oh. Ayan oh. Hindi ko muna sinabit kasi matatapon, nag-aagawan eh. Pero pagka normal na sila, normal na kanila, hindi na sila uhaw, yan, pwede natin isabit yan. At hindi na mag-aagawan yan. Yan. Ayan guys, so baka bukas ko na ituloy yung karugtong ng video na ito. So ito po, dito po muna tayo magtatapos. So ito guys, ay hindi ko muna pakakainin. Hayaan ko lang po muna umepekto yung pamurga. Ang kain po nila bukas ng umaga na. Ayan, bukas na umaga. Anyway, yung na-pick up ko naman sila kagabi ay punong-puno yung mga butsi. Punong-puno yung mga butsi nila eh, kagabi.
So, okay lang yan. Wala namang magiging problema yan. So, kung huminto umamang itlog, ay maibabalik naman yan once na kondisyon na uli sila. Kailangan natin gawin ito para part po kasi ng conditioning program ko yan, yung pagpurga. Ayan. Yeah, so bukas guys, tutuloy natin. Pero ito muna. Ayan, silayan natin for the last time. Yan, ganda tignan pag marami guys, oh. At, nakita nyo naman, oh, atras tayo. Atras tayo. Atras tayo. Nakakita nyo naman guys, oh, napakaluwang po ng ating coop. Oh, napakaluwang pa. 60 pieces po yan. So, yan, marami pa pala tayo may ilalaman dyan sa ating coop, oh. Diba? Pero yan, ay okay na yan. Okay ng pagsimula yan kasi nga, nasa experimental stage pa ako eh. Yung sabi ko nga, ay isusubukan natin yung 50-50 ratio ng Madre de Agua at titignan natin kung maganda ang magiging production. So yung ganyan karami ay okay lang pong pag-eksperimentuhan yan. Experiment guys, nakikita rin naman. Kikita rin naman yan sigurado. At very positive po ako na yung 50-50 ratio program ko ay mag-work naman. Yan, kasi layer feeds pa rin naman ang gagamitin natin. Hindi naman natin sila ibababa sa darak sa mais katulad po nung ginagawa natin sa iba nating mga alaga. Sila po ay magle-layer feeds pa rin. If 50-50 ratio lang po natin sa Madre de Agua. So yung benepisyo po ng layer feeds ay nandoon pa rin. Na nilagyan lang po natin ng extender na Madre de Agua para po tayo ay makatipid. Yan. And I think mapapaganda po yung quality ng itlog kasi yung Madre de Agua po ay mayaman din sa calcium. So yung shell po ng itlog nila ay mas titibay, mas titigas. Ayan, so magiging maganda rin pong resulta ng production nila. Ayan, so bukas guys, tutuloy natin. Hanggang dito na lang po muna.